Ako nga pala si Sheila, 25 years old mula dito sa Pangasinan. Kahit ilang buwan pa lamang kaming hiwalay ng boyfriend ko, ay labis pa rin ang nararamdaman kong sakit sa mga oras na ito. Kuya Poy, estudyante pa lamang kami ni Joey noon, ay siya na ang taong minahal ko ng totoo at todo-todo. Sino ba naman kasi ang hindi masasaktan ng malala kung 7 taon ang itinagal ng relasyon namin na mauuwi sa hiwalayan? Alam ni Joey na ako ang sumuporta sa kanya sa tuwing wala siyang matakbuhan at sa mga panahong gipit na gipit din siya. Hindi naman po sa panunumbat, pero ako ang unang nagtapos sa amin sa pag-aaral, habang siya naman ay isa namang man in uniform o nakatutok sa pag-aaral sa kanyang pagiging sundalo. Kuya Poy, planado na namin ang mga pangarap namin sa buhay ni Joey. Matapos nga ang pag-aaral ni Joey, ay tiniis ko ang 1 taon na wala siya sa aking piling. Opo, pumayag ako na LDR kaming dalawa ni Joey. Masakit man pero wala akong magawa dahil tawag yon ng tungkulin. Kaya ako ay tiniis ko na lamang ang ganoong setup namin. Pero masakit man na tanggapin, si Joey, Kuya Poy, hindi niya kinaya ang temptasyon na malayo kami sa isa't isa. Sa pagdaan ng mga buwan ay unti-unting naramdaman ko ang kakaibang pagtrato at kilos sa akin ni Joey. Blanko ako during that time dahil alam ko sa sarili ko na hindi naman nagbago ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Hanggang sa nagpatuloy pa rin ito at tuluyang mauwi na nga sa panlalamig ng aming relasyon. Nagimbal ako sa nadiskubre ko, Kuya Poy, kalaunan. Iyan ay matapos kong makita sa Google Drive account ni Joey ang mga litrato niya kasama ang ibang babae. Sa mga pictures na ito ay nakita ko at naramdaman ang saya sa puso ni Joey. Senyales na masaya at may iba na ang halos 1 dekada kong karelasyon. Sa tindi nga ng revelasyon na yon, Kuya Poy, ay nanlamig at nanginig ang aking buong katawan. At hiniling ko na sana ay matapos na ang bangungot na lang sanang katotohanan na natuklasan ko. Hindi ko sukat akalain na mangyayari rin pala sa akin yon, Kuya Poy. Para bang bumilis ang bawat sandali at dumating ang pinakakinakatakot kong pagkakataon. Nagdesisyong makipaghiwalay na sa akin si Joey. At sa hindi ko naman malaman kung ano nga ba ang pumasok sa kukote ko, ay bigla ko na lamang ding binitiwan ng basta-basta ang taong minahal ko ng mahabang panahon. Nang wala ng paglaban pa. Sa labis na kalungkutan na nadala ko sa trabaho, ay nadala ko na rin sa trabaho ang matinding kasawiang yon, Kuya Poy. Madalas ay tulala at hindi ko na alam kung may pupuntahan pa ba ako matapos ang nangyaring yon. Biglang gumuho ang mga pangarap at inaasam-asam ko sa buhay kapiling si Joey. I don't know kung dapat pa bang pagsisihan ang sinapit kong yon, Kuya Poy, given na hindi ko man lang ipinaglaban ang para sa akin. Litong-lito ako sa ngayon at sa puntong ito ay wala akong ibang malapitan para makahingi ng payo sa problemang kinakaharap ko. Umaasa ako na sana ay mabigyang pansin ninyo ang sulat at problemang patuloy ko pa ring binibitbit sa aking dibdib. Lubos na gumagalang, Sheila. Especially for you. Napakinggan nga natin, mga kapatid, ang kwentong ibinahagi ng ating letter sender na si Sheila. Pero Sheila, walang dapat na ipagsisi sa mga pangyayari na dumapo. At para ba nagtatagal pa sa iyong buhay sa ngayon, ha? Lalo na doon sa pagmamahal na ibinigay mo sa partner mo na si Joey sa mahabang panahon na hindi na kaya niyang masuklian pa. Hindi ka na dapat magsisi doon. Hindi sa haba kasi ng panahon ng inyong pagsasama ang sukatan kung tunay nga ba o magtatagal ang pag-iibigan. Umiyak ka, patuloy kang masaktan, sige lang. Valid ang nararamdaman mo, Sheila.
Oo, totoo yan. Ilabas mo ang sama ng loob mo na hindi naman nakakaabala at nakakasakit sa iba at kahit sa sarili mo. Pagkatapos nito, move on, get over it, matutong ngumiti ulit. Harapin ang mundo na may pag-asa. Hindi lamang pag-asa na makahanap ka ng magiging kapalit ng iyong lumisan na partner na si Joey para sa iba, kundi pag-asang yakapin at mahalin muli ang sarili mo ng buong buo. Dahil sapat ka at magiging masaya kahit nga tuluyang wala na siya. Alam niyo mga kapatid, dapat talaga na matuto tayong tanggapin na ang pag-ibig po talaga ay walang inaatrasan. Totoo po yan, wala pong inaatrasan ng pag-ibig. Kapag ka gustong-gusto, kahit harangan mo pa ng sibat, ika nga ng mga matatanda, susugod tayo para sa pag-ibig. Nga lang, ganun din, kapag ayaw na, subukin mo mang pigilan ang pag-alis o paglisan ng isang taong inaasahan mong sasamahan ka hanggang sa huli. Ang tao kapag aalis na talaga. At wala ka nang magagawa doon.